Paano po ba pinapatunayan ng Elliott Wave na kayang umakyat ni XRP sa presyong $5 hanggang $20? Makikita po sa mas mataas na time frame na si XRP ay hindi po basta gumagalaw ng random. Ayon po sa Elliott Wave Theory na ginamit dito ni X-Force Global, malinaw na may running flat correction na halos tapos na. Ang ganitong pattern ay madalas makita bago ang isang impulsive na galaw. Ibig sabihin biglang lakas pataas. Hindi po bumaba sa XRP sa dating low na senyales ng matibay na demand. Dito po pumapasok ang market confidence. Kapag natapos ang correction, madalas itong sinusundan ng mabilis na expansion. At dito po pumapasok ang $5 bilang high probability target. Ngayon kung susundan po natin ang historical behavior ng ganitong structure, ang $5 ay hindi ceiling, kundi checkpoint lamang. Kapag sumabay po ang broader market momentum at liquidity, pwedeng mag-extend ang impulse papuntang double digits tulad po ng $10 o $20. Para po sa atin, mahalagang maintindihan na ang galaw na ito ay hindi po hype-driven. Ito ay structure-driven. Kapag nauna mong nakita ang structure bago ang crowd or ang karamihan, mas maayos ang decision making. At dito po nagiging advantage ang pag-intindi kay XRP bilang isang character na naghahanda bago kumilos. Ngayon ay bakit po ba itinuturing na new era ang paglabas na XRP sa matagal na consolidation? 7 taon na halos tahimik itong si XRP. Nakakulong sa range na parang walang direksyon. Pero ayon po sa weekly chart analysis ni Gert Van Lagen dito, malinaw na nabuo ang isang 7-year double bottom. Yan, buksan po natin yung kanyang chart dito. At ayan po ang kanyang ibinahaging chart dito kung saan ay ulit malinaw pong nabuo ang isang 7-year double bottom. Ang ganitong structure ay bihira at mabigat ang ibig sabihin sapagkat ipinapakita po nito ang long-term accumulation, hindi po speculative trading. Nang mabasag po ang neckline, tuluyang nawalan ng control ang mga sellers at lumipat po ang market structure sa mga buyers. Kapag ang isang asset ay matagal na nakakompress, mas malakas ang puwersang lumalabas kapag ito ay nakawala. Para kay XRP, ang breakout na ito ay sinusuportahan ng momentum confirmation. Hindi po ito fake move. Hindi na bumalik si XRP sa kanyang dating resistance. Sa halip, tinanggap ng market ang mas mataas na presyo. Para sa atin, ibig sabihin nito ay nagbago na ang macro narrative. Hindi na ito simpleng bounce lamang. Ito ay posibleng simula ng pinakamahalagang trend ni XRP sa maraming taon. Ngayon ay bakit wala pang supply shock sa XRP pero papalapit na ito? Malinaw ang sinabi ni Mason vs. Lewis. Wala pang supply shock ngayon. May sapat pang liquidity at tuloy-tuloy pa rin ang malalaking trades. Ngunit ang mahalagang punto ay hindi ang total supply, kundi ang marginal supply. Habang tumataas ang presyo, mas kaunting XRP ang kailangan para mag-represent ng parehong halaga ng kapital. Ito ang tahimik na pagbabago na madalas hindi napapansin ng karamihan. Habang si XRP ay umaakyat sa mas mataas na presyo, bumababa ang bilang ng mga tokens na kailangan para sa malalaking inflows. Ibig sabihin nito ay mas mabilis gumalaw ang presyo kapag pumasok ang bagong demand. Kung ang long-term holders ay hindi nagbebenta, dito unti-unting humihigpit ang mga available supply. Para sa atin, hindi ito instant explosion, kundi gradual pressure build-up. Isang kondisyon na kapag nag-align or nagkatugma, pwedeng magbago ang takbo ng presyo ni XRP. Ano naman ang ipinapahiwatig ng $23 million na volume spike sa loob ng 60 seconds? Yan, or 60 segundo.
Hindi po palaging presyo ang unang nagsasalita. Minsan, ang volume ang nauuna. Sa loob ng 60 seconds, nakapagtala or nakapag-record itong si XRP ng $23 million global trading volume. Hindi ito laro. Hindi po ito laro ng retail. Ito ay decisive execution ng big money. Sabay-sabay po ang galaw sa iba-ibang rehiyon, sinyales ng coordinated urgency. Ito ang klase ng activity na nangyayari bago ang mas malaking galaw. Ang mas mahalaga pa ay ang market reaction ay kalmado ngunit positibo. Tumaas sa XRP at hindi agad bumagsak. Ibig sabihin tinanggap ng market ang presyo. Walang panic selling, may confidence. Para sa atin bilang mga traders, ang ganitong event ay parang heartbeat ng market. Kapag nagsimula ng tumibok ng mas mabilis, may paparating na aksyon. Hindi pa ito confirmation ng top, pero malinaw na may niluluto ang market. Dito naman ay bakit sinasabing magbabago ang buhay ng mga XRP holders sa susunod na 2 hanggang 3 buwan. Ang tindi po niyan. Ayon po kay Crypto Bilbuo, bumalik si XRP sa parehong technical zone na nag-trigger ng 2017 explosion. Noon matapos mabasag ang key resistance, umakyat sa XRP ng higit 1,000% sa loob ng 1 linggo. Hindi po ito tsamba. Ito ay resulta ng matagal na compression. Ngayon, makikita ulit ang parehong structure. Mas mature pa ang market, mas malinaw ang setup. Gamit po ang Fibonacci extensions, lumilitaw ang $10.47 bilang unang target at $23.11 bilang full measured move. Hindi po ito hula. Ito ay symmetry ng structure. Para sa atin, mahalaga ang susunod na 2 hanggang 3 buwan. Dahil dito kadalasang nagdidesisyon ang market kung breakout o breakdown. Kapag pumasok po ang momentum, bihira itong gumalaw ng dahan-dahan. Sa XRP ay kilala sa biglaang paggalaw. Sa balitang ito, posible ba talagang isang candlestick lamang ang magdala kay XRP sa presyong $20? Kung babalikan po natin ang taong 2017, isang daily candle ang siyang nagdala ng malaking bahagi ng rally ni XRP ayon po dito kay Marin. Ang parehong structure ay umuulit po ngayon. May rounded base, may compression, at nagsimula na ang breakout. Kapag dumating ang expansion phase, posible ang isang dominant candle na magtutulak ng $20 na gain. Hindi po ito pangkaraniwan, pero nangyari na ito noon. Sa logarithmic Fibonacci scale, ang projection ay umaabot sa $29. Kapag sinunod ng market ang parehong rhythm, ang pinakamatarik na bahagi ng galaw ay nasa unahan pa. Para sa atin, hindi ito nangangahulugang garantisado, ngunit malinaw na nasa high energy zone sa XRP. Kapag nag-align ang volume, momentum at sentiment, ang bilis ng galaw ang manggugulat sa karamihan. Ano naman ang mangyayari sa psychology ng market kapag umabot sa XRP sa presyong $100? Sa mababang presyo, kampante ang karamihan. Iniisip na laging may oras. Ngunit habang sa XRP ay umakyat, dahan-dahan na nagbabago ang narrative. Ayon po rito kay Barry C., sa umpisa ay may disbelief. Kasunod ang frustration. Hanggang sa pumasok ang FOMO. Hindi agad naniniwala ang market. Hanggang sa pilitin ito ng presyo. Ngayon kapag umabot sa $100, ang emosyon ang namamayani. Hindi na tanong kung kaya pa ba, kundi kung bakit hindi pumasok ng mas maaga. Dito po nagiging reactive ang karamihan. Para sa atin na mas maaga na nakaintindi,
ito ang pagkakaiba ng conviction at saka consensus. Hindi po ginagantimpalaan ng market ang late realization. Sa XRP ay parang guro na mahigpit sa timing. Ano naman ang aral sa perfect XRP call na tumama mula $1.80 hanggang $2.38? Nang bumaba po sa XRP sa presyong $1.80, marami ang natakot. Ngunit nakita ni Crypto Michael dito ang weak sa critical support. Sinyalis ito ng malakas na demand. Mula rito, mabilis po ang naging reversal. Nabawi ang $2.12 at tuloy-tuloy ang momentum. Hindi po ito tsamba. Ito ay disiplinadong technical analysis. Mas pinatibay pa ito ng 47.6% volume increase. Ibig sabihin may tunay na participation, hindi lamang po spike. Para sa mga short-term traders, malinaw po ang leksyon. Bantayan ang support, unawain ang candle behavior, at hintayin ang volume confirmation. Sa XRP ay paulit-ulit na nagpapakita na binibigyan niya ng reward ang may mga tiyaga at tamang basa. Dito naman sa ating panghuling balita, bakit mali ang pag-value kay XRP na parang stock? Ayon naman po kay ex-finance bull dito, sa XRP ay hindi kumpanya. Ito ay settlement asset. Ang value nito ay nagmumula sa paggamit, hindi sa ownership. Kaya mali ang paggamit ng stock-style market cap logic. Ang liquidity kay XRP ay pumapasok at lumalabas sa bawat transaction. Hindi ito iniipon lamang. Sa cross-border payments, sa XRP ang tulay ng value. Habang dumarami ang mga transactions, tumataas ang liquidity demand. Ang presyo ay tumutugon sa real usage, hindi lamang sa speculation. Para sa atin, mahalagang maintindihan ito dahil binabago nito ang pananaw sa long-term potential. Sa XRP ay hindi po basta investment. Siya ay financial infrastructure in motion. At ayan, sa kabuuan, malinaw na si XRP ay nasa yugto kung saan nagtatagpo ang structure, psychology, at liquidity. Hindi lahat ng sinyalis ay nangangahulugan ng agarang breakout, pero bihira ang ganitong dami ng alignment. Para sa atin, ang tanong ay hindi kung may volatility, kundi kung handa tayong intindihin ang mas malaking larawan. Sa market, ang may kaalaman ang may kalamangan. At sa cycle na ito, mukhang may mahalagang papel na gagampanan si XRP. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa panunood. Panoorin na rin ninyo ang mga suggested at recommended na mga videos natin dito.